matatandaan nyo guys, last week, isa sa mga naging maingay na senator, itong si Senator Robin Hood Padilla. Yan yung number 1 senator natin, ano? And si Senator Amy Marcos. Pero ngayon guys, nakakapagtaka. As of the moment ngayon ha, parang ako ay tila baga nabingi sa naging katahimikan ni number 1 Senator Robin Hood Padilla. Bakit kaya naging tahimik itong ating number 1 senator na dating maingay? O, yan yung sasagutin natin ngayong content na to, ngayong video na to. So, alam naman natin guys, napagtanto nating mga mamamayang Pilipino na isa si Robin Hood Padilla, si number 1 Senator Robin Hood Padilla sa mga naging walang kwentang chairperson ng constitutional amendments. Di ba ang ingay ho ni Senator Robin Hood Padilla about sa Chacha noong last week. Pero yung gusto niyang gawin guys, nilakip niya dito sa kanyang sinusulong na pahalawigin yung termino ng presidente, ng vice-presidente at dagdagan ho yung mga senator. From 24, gusto niyang dagdagan ng 30. O, di ba? Napakadami. So, wala hong sumuporta sa kanya. Ni isang senador, guys. Talagang literal na ang sakit naman nito. Kahit ho yung mga kakampi niyang mga DDS, guys, ng mga senador, mga Duterte niya, so walang kumampi sa kanya. Ouch! Rar! Parang kagat na lang ng dinosaur. Ang sakit dahil walang kumampi sa kanya. Hindi ho gusto ng ibang mga senator at ibang mga tao yung gusto niyang gawin dito sa ating bayan. So, biruin nyo guys hindi maka-Pilipino ang sinusulong ni Robin Hood Padilla para lamang sa sariling kapakanan. 'Di ba? Or ayaw niya atang magkaroon ng election dahil gusto niya atang pahabain pa yung kanyang termino kahit alam naman natin na Julokski siya dyan. Wala nang alam, di ba? Tapos papahabain pa yung kanyang termino. Hoy, haler, mahiya-hiya ka naman, oy. So, kailangan natin pa din ng eleksyon. Kasi para ma-vanish na yung mga walang kwentang senador ba na kagaya mo. Di ba, totoo naman? So, ang gusto niyang mangyari, guys, pahabain yung term ng presidente, pahabain din yung term ng mga hindi pala pahabain yung term ng mga senador, kundi dagdagan yung mga senador from 24, gusto niyang gawing 54. Nag-iisip ka ba? Saan mo naman kukunin ang ipapasweldo mo sa mga senador na yan? Dagdag pasakit naman sa mga katulad naming mamamayang Pilipino. Okay lang sana kung sariling bulsa mo yung ipapasweldo mo sa idadagdag mong 30 na senador, kaso hindi eh. 'Di ba? Kabi na naman ng mamamayang Pilipino. Hirap na nga ang mamamayang Pilipino, magdadagdag ka pa ng mga politikong palamunin. Wala na ngang kwenta, tapos papasweldohan mo pa. 'Di ba? Imagine, sa 2 years mo na pagiging chairperson ng constitutional amendments, wala ka man lang naging magandang ambag. Tapos ngayon, pa-post ka pa na ako, ginawa nyo pa akong chief ng constitutional amendments tapos hindi kayo makikinig sa akin. Sino namang makikinig sa'yo? Kung ganyan yung ginagawa mo. Hindi ho kapabor-pabor yung ginagawa mo, hindi ka pabor-pabor yung sinusulong mo. Kaya tama din naman na manahimik ka na lang kung wala ka naman ding alam. Pero nabingi lang ba ako guys sa kanyang katahimikan na parang, uy, si Robin na ba to? Parang mayroong pagbabago ba kay Robin? Bagong taon na nahimik si Robin Padilla, no? So, ewan ko ba ba't nanalo to? Walang saysay ang pagkapanalo mo, utol kong hudlom. So ngayon, ang napansin ko sa kanya, yung kanyang provision ba? O yung kanyang pinopropose ay parang style America. Biruin nyo, 2 terms ng presidente at ng vice-presidente. So, magkadikit na yan. Isang botohan lang ng presidente at vice. Tapos, napakadaming senator. Style America nga. Pero nagtataka ako na itong si Robin Hood Padilla, anti-America. Diba? Nakakaloka. Dakilang tarantado talaga, no? Ang yaman ni Robin Padilla sa part na gusto niyang dumami ang senator ng bansang Pilipinas. Ang yaman mo naman, Robin Hood Padilla. So, dapat lang talaga na
manahimik ka na lang kasi, wala ka naman ding alam. Anyway, ito, panoodin natin yung kanyang gustong isulong. Last month to guys ha. Last week, yan. Arlene, anong klaseng amendment naman ang isinusulong ni Senator Padilla? Kabilang sa mga panukala ni Senator Robin Padilla na siyang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ay ang pagbago sa ilang provision sa konstitusyon na may kinalaman sa politika. Sa resolution of both houses number 5, inapanukala ng senador na daggan ang mga senador sa bansa. Dito, 54 na ang senador. 24 pa rin ang national senators na may 8 taong termino, habang 30 ang iboboto mula sa kada legislative region na may 4 na taong termino. Isinusulong din ang tandem voting para sa Pangulo at Vice Presidente na magkakaroon na ng 4 na taong termino at hindi na maaaring lumagpas ng 2 executive terms. Hindi naman na maaaring tumakbo sa pagkapangulo ang kasalukuyan at mga dati nang naging presidente ng bansa. Magkakaroon naman ng 4 na taong termino ang mga local official maliban na lamang sa barangay officials. Imagine guys yung mga mayor, 'di ba? 3 terms sila. Tapos 3 terms nila, tapos kung manalo yan sunod-sunod bali 9 years. Ang gusto niya guys, gawing 12 years. 'Di ba? 3 terms pero taga-4 na taon. See? 4, 8, 12 o 12 years pinahaba niya pa. Nakakaloka. Anyway, pagpatuloy natin. Ayon kay Senator Padilla, ikinatuwa niya ang plano sa Kamara na muling buhayin ang Chacha sa susunod na taon. Pero aminado itong posibleng maghinga muli ang panukala sa Senado. Kaya gaya sa Kamara, nais ng senador na daanin sa People's Initiative ang pagboto sa pag-amyenda ng konstitusyon kung saan taong bayan mismo ang magdedesisyon dito. Pero guys, yung nangyari ngayon, People's Initiative siya, pero about lang sa economic provision. Lilinawin ko sa inyo guys kasi hindi ko ata nabanggit. Yung gusto ho ng mga senator is yung economic provision lang. Hindi ho papakialaman ang political provision, which is economic lang guys, economic provision lang. Yung about sa mga foreign investor na mag-i-invest sa bansang Pilipinas, para magkaroon tayo ng stable jobs, yung trabaho na yung lalapit sa atin at hindi tayo maghahanap ng trabaho, yun. And baka maging federal parliamentary tayo. I hope so. 'Di ba? Yun ho yung papakailaman, yung economic provision lang about sa ekonomiya. At hindi ho papakailaman dito yung political provisions. Ito kasing si Robin, pinakialaman yung political provision, yung length and time term ng mga politiko, which is wrong move, Robin Hood Padilla. Kaya wala akong sumuporta sa kanya. So, pinagtawanan nga lang siya, nakakalungkot isipin, na mismo mga kakampi niya, tinawanan lang din siya. Ano kasi, walang alam. Anyway, yun ho, tumahimik ngayon itong si utol nating Hudlom kasi hindi ho nag-click yung kanyang sinusulong, 'di ba? Nakabilang dito ang pahabain ng termino ng mga presidente at ng padamihin ang senator kasi unang-una, saan kukunin ang ipapasweldo sa idadagdag mong 30 na senator at ano yung magiging gampanin niyan? 'Di ba? Nakakaloka. Kabi na naman ng mamamayang Pilipino, akay-akay na naman namin mga normal na Pinoy yung ipapasweldo sa inyo. Guys, bumuboses ako kasi taxpayer ako. 'Di ba? May karapatan akong bumoses kasi taxpayer ako. So, yun na nga, bumuboses ako dito kasi hindi naman ata tama na dadagdagan mo yung mga senator. Ang dami na nga senator na walang kwenta. Sa 24 na yun, ilan lang dyan yung napapakinabangan mo. Tapos magdadagdag ka pa ng 54, magdadagdag ka pa ng 30. Bali magiging 54 na ang magiging palamunin ng taong bayan, ng mga senator na ang iba dyan, hangul sa pera, 'di ba? Ang dami mga senator na walang kwenta, tapos magdadagdag ka pa. Anyway, katulad mo, wala kang kwenta, 'di ba? Dapat sa iyo, ano ka na eliminate ka na dyan char. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Halisha. At nagbabalik ulit ka sa ating panibagong video.